struggles, gano'n, diba? Bago tayo nakarating kung nasa tayo ngayon. Nasa tayo? Saan city? Ito. Ayan, so doon tayo sa first question natin. So first question is, of course, kumusta kayo? Okay lang. Ayos lang po. Okay yan, okay. Sunod-sunod na lang tayo. Okay lang po. Ayun, okay lang. Hindi ko saya. Gusto ko ba? Naman. Yes. Yes, 4 months. Ano 4 months? Oh, hindi matapos 4 months. Ito ba? Ano, okay lang. Masaya naman ako ngayon. Kaya. Medyo. Wait lang, mamaya pagkalagitnaan. Mga makatulong ano. Oh, gawin pa siya. Ano ba naman? Okay naman. Ulit. Kasi, wait lang, kasi sumunod ako. Ay, paano tayo sa Masaya ang buhay and ayun, ramdam si Lord sa buhay ko right now. Yes. Kumusta ako ngayon? Kagaya ng sa ulo, okay lang din ako. Kasi tayo sa ano, common din namin dito. Okay lang. Okay lang. So, ito na tayo sa second question. Seryoso na tayo. Okay, seryoso. Tapos na yung ano. Ate Val. Pwede, ito. Sige. So, since natin mo kayo, kumusta kayo? So, ngayon, kumusta yung relationship niyo kayo? Sa anyone can answer. Kasi ako So, masasabi ko kasi na ngayon, yung relationship ko kayo is sobrang malayo dun sa dati ako. Kung dati kasi, although na lang kasi may kinikilala naman akong Diyos dati pa, hindi naman nawala. Pero yung relationship ko sa kanya is parang, kilala ko siya, alam ko na meron Diyos, pero hindi ako kasi ganun kalagay. So, parang very seldom yung personal prayer ko. Pag nag-pray kasi ako dati yung very scripted. Since nagkatolik ako, nag-vigil of Merla, may ganun pang mga samahan sa katolik. Kailangan mo i-memorize yung mga prayers na basta ma-memorize mo yung okay na. Kahit na, ganun kayo, pagbata, basta ma-memorize mo yung okay. Pero ngayon kasi, yung relationship ko kayo is, yun nga, very personal na. So may time pa talaga na pag, alam mo kung wala nang ginagawa, nagpa-pray, hindi ko alam nagpa-pray pala ako, para kung nakausap ko lang si Lord, which is, malalay ko naman sa akin sa nating kapatid ko, na kapag may free time ka, parang i-treat mo si Lord as your friend. Hindi yung parang required ka lang mag-pray kasi may kailangan yung magpasalamat. But instead, every time na meron kang time, parang kausapin siya. So ganun, parang ngayon kasi, masabi ko talaga na si Lord is mas malapit na sa akin kumpara dati. Parang dati na siya nasa tabi ko. Uy! Bigla ko sa akin. Gusto mo naman sa mga. Ano pa na, wait ako. Tapusin lang ko na. Ayan, dahil sabi ka na, ganun lang yung closeness namin dito. Naramdam ko din naman na pag may kailangan ako, hindi man sinasagot directly yung prayers, yung mga request. Pero, ang tawag sa ganun, parang may nadadivert yung prayers mo yun sa ibang aspect. Tapos, hindi ko alam rin pala yung sagot. Parang indirect yung sagot na hindi rin mismo yung pinag-pray mo. Parang ganun, pero in relation. Mas related siya dun sa pinag-pray. So, ayun,
So, ayun. So, kayo. Parang yung relationship ko kay Lord na yun. Sabi nga ni Ate Kim, hala, very personal na talaga. Like, parang siya yung yung like, a friend to all and a friend. Hindi, like, parang talaga siya. Like, yung friend na nakakausap mo everyday, na parang lahat ng rants mo, masasabi mo sa kanya, lahat, like, yung mga, yung update sa buhay mo sa araw-araw. Like, si Lord kasi, I mean ako, pagkausap ko si Lord, parang ano na lang kami, parang casual lang kami. Lord, yung mga araw ko yan, mga gano'n. Parang yun na, sobrang parang dyan nga lang talaga si Lord. Nararamdam ko nga siya dyan eh. Pero medyo, Lord, wait lang Lord ah. Pero isa-isa na sinusundo. Isa-isa. Maalala ko nga yung t-shirts na. Sure ba si Lord dyan? Sure ba? Grabe baka hindi niyo pa alam ng presence ni Lord. Hindi, yun lang. Yun lang naman yung update ko. Ikaw na, I would say. Relationship. Praise God. Praise God for the relationship with God. Then relationship kay Lord. Parang sa akin kasi, personal opinion ko. Sa paniniwala ko. Ang relationship kay Lord, parang relasyon lang din sa kapwa-tao. So, andyan nga yung friend mo siya, family mo siya, andyan yung mapagsasabi mo siya. Pero sa relationship ng isang tao, nandiyan din yung minsan na parang naglalaylo ka. Narating sa point na parang lumalamig ka. Personally, ang relationship kay Lord, si Lord malapit sa akin, pero parang lumalayo ako. Ano ba yun? Kasi si Lord, hanggang tinatawag ka niya, hindi siya lalayo sa iyo. Kahit may nagtinig na dyan. Pero sa tao, sila yung pinag-lumalayo. Ganun yung nangyari yan, pero hindi na. Nasingit niyo pa talaga. Nare-release ko lang din kasi. Sabi ko, yung trending sa TikTok na multo. Sabi ko, dami multo yung trending niya. Puro tao ako, parang hindi na tao yung multo ko. Parang gusto ko nang bumalik yung fire ko dati na. Yung Holy Ghost. Oo, yung lahat ng gusto mong gawin. Hindi lang sa ministry. In all aspect, in general aspect. Gusto mong mabalik yung fire mo na gusto mong, yung parang energetic ka gawin lahat, may feeling ka gawin lahat. Gusto mong balik, yun yung multo. Oo. Kaya hindi na siya tao, pero yung dating ako na yung gusto mong balik. Hindi naman dating ako, yung dating Desire. oo, yung desire na. Siguro ngayon, sabi nga sa bakit daw ba pag may pinagdadaanan or may hindi malagpasan ng isang tao, bakit ang unang nasasaktan yung ministry niya? Ikaw ba naman, bakit ba kailangan ng ministry lagi yung unang ko? Kasi yun din yung pinagkukunan ng lakas. Kung bibigyan ka ng pagsubok, para saan ba? Kung hindi mo papatunayan sa Lord, kung hindi mo papakita na matatag ka sa ministry, sana hindi ka na rin yung binigyan ng pagsubok. So, ganun lang. Kapag naisip ko na lumalamig ka, baka na-overwhelm ka. Take a rest. Ilisan ko lang ng bahagya. Then, babalik hindi ako sa puso. Ayan, JR. Thank you for the pag-imulas. Okay, pagiging ng Diyos. Praise God sa sinabi ni JR kasi totoo naman, relatable naman yung mga ganun. Sa mga pagsubok. Yes!
yun. And pagdating naman sa ministry, nabanggit ni JR yung ministry, sa totoo lang naalala ko, isa rin sa pinagpapasalamat ko is yung ministry na meron ako. Kasi yun yung parang pag may tayo na pinagdadaanan, ako, parang yun yung babalik sa akin kay God, nag-connect ulit na habang kinakantahan ko siya, habang nagsaserve ako, nakikipag-fellowship sa inyo, sa mga kasama namin sa praise team, gano'n. So parang nag-reconnect ulit at parang mas bumabalik ulit yung parang yung fire. So, ayun. So, yun. In short, yung relationship ko ngayon kay God, katulad kay Ate Kim, katulad si Ate Kim, more personal na nga kayo kesa sa dati. Yung sa kanalo, kapag talaga, tawag na yung sa ministry, parang pag Christian ka, isa yan sa, panghuhugutan mo. Yes. So, ako sa mga manunood ko, and, mas ni-encourage namin kayo na yung mag-join sa mga ministry. Kasi nga sabi niya ni Ate, kapag talaga nasa may lowest point ka ng buhay mo, bukod kay Lord, ang pwede mo talagang lakitan ministry. Diba? Parang, actually, yung napag-usapan namin, hindi natin na when it comes na may problem ka, kadalasan, lalo sa kabataan, hindi family ang unang mo sinasabihan. Kasi may time na nahihiya ka, open up, baka iba yung interpretation. Pero unang-unang mong sasabihan, ako personally, ang unang-unang kong sinasabihan, yung dalawa church friends. Ako, church friends, yung mga super na sekreto ko na hindi ko never kong na-share sa iba. Dito ko sa kanila. Kasi itong dalawang to is isa na yung mga kaulong ko itong mga nandun lahat ng mga ko eh. So, may ayun. Gusto ko sabihin, mas maganda talaga na mag-invest ka ng ministry. Kasi, ayun nga, may babalikan, parang benefit mo rin na kung yung lowest point ng buhay mo, sila ibabalikan. Kung sila yung makakatulong sa'yo. So, ayun. So, lahat. Hindi na pa siya. Sorry ka. Public apology. Public apology ka kasama sa mga. Guys, ayun. Okay kami ni Lord. It's complicated. Hindi kami. Siguro, pagkaya yung shinare, siguro may times na before, personally natin, last year lang. Well, it's complicated talaga kami ni Lord. Pero this year, parang mas na-establish, mas naging personal, and I can say, feeling ko, hindi feeling ko mas naging strong yung relationship na meron kami ni Lord. Kasi, iba-iba may times na parang ang tingin ko sa kanya is a friend. Like, nag-share talaga ako, ganyan, parang, Lord, grabe, sobrang inipis din. Tapos, may times din naman na pag nag-devotion ako, parang, alam mo yung, I try to think na parang, kausap na yung tatay ko. And pag may gusto akong ipag-pray. So, yung relationship namin, medyo parang iba-iba. Pero, kahit sabihin mo as father and son, father and son, father and daughter, tapos as a friend, ayan. So, yung relationship namin, mas stronger siya, and again, mas personal din siya, unlike before, kasi parang very textbook lang yung pagkakakilala ko kay Lord. Hindi ko siya kilala before na, ito pala yung kaya gawin ni Lord sa buhay ko, ito pala yung kaya gawin, ito pala siya, ganito niya pala ako mahal. Now na alam ko na yung mga bagay ko, mas nagkakaroon ako ng trust, mas naniniwala ako sa kanya, mas minamahal ko siya. Diba kasi gano'n naman yun, kapag the more mo nakikilala yung tao, the more mo siya mamahal. So, nandun kami ngayon sa level where na-establish na yung relationship natin together. And we're going strong. Yeah! Praise
God. Stay strong sa inyo, Lord. Yes, so, yeah. So, dalawa na sabi naman natin, na meron tayong mga trials yung mga problema tayo dinakayan. Pero, next question is, dumating ba sa point na na-question niya si Lord? Uy. Uy, danas mo yan. Kasi ko na ikaw. Lagi mo na kayo. Ako, ako sasagot niya itong question na ito. May time ba na question ko si Lord? Actually, hindi ko masasabing question, pero nagtanong. Okay. Kasi when you say na question mo, parang may sumbat na nakasama. Kasi, nung kabataan ko, so, hindi siya maganda. Kasi, hindi siya maganda. Kasi, hindi maganda. Ano yun, mas may malilim na part ng buhay ko na ayoko balikan, pero kailangan kasi part siya naging part siya na kung sino ako ngayon. So, ang tawag nito. Pero during those times, kung mga panahon nyo talaga, never kong tinanong si Lord na, bakit sa akin ito na pinamagal? Bakit pinahintayaan mo na mangyari? Never ako nagaling kay Lord. Pero nakakatuwa rin no, kasi nung time ko yun, hindi ako Christian. Catholic ako nung panahon. Pero ang tanong ko lang kay Lord is, ano yung plano? Ang tanong ko is, Lord, bakit ko nangyari? Ano masunod? Yun yung nilalapitan ko kami. Pagkatapos ko, ano na? Parang ganun yung ano. Pero never ko siya question na bakit sa akin ginawa, bakit yan? Lord, bakit? Alam, may subat. Hindi ko alam kung bakit ganun din yung ano kay Lord. Yung parang pakikipag-usap ko kay Lord na never dumating sa punto ko kayo na nagreklamo ko. Although in a way, sabi natin, pag nagreklamo Lord, napapagod ako. Masabi ko reklamo Lord, pero yung susumbat ko kayo kung bakit nangyayari sa akin. Hindi ako nag-question. Magtatanong, maraming tanong na hanggang ngayon tinatanong ko kahit na Lord, at hindi pa ako lumayaman. Tanong ko rin naman si Mara. Oo, Lord, baka nagkakit mo rin. Bakit di ba ako nakapunta sa Paris? Pero, hindi may sinasabi ko kanina na kapag may hinihingi kang answer, bigyan ko kayo Lord. Minsan ang sagot kasi is hindi. So, nung time na nagtanong ako na bakit, kasi ba na-prayer natin is financial, parang breakthrough, mga ganyan. So, ang binigay sa akin, Lord, hindi financial breakthrough, but instead, kasamang, ano din yung, nagkaroon ako ng mga kaibigan ba, na makakausap ko, para ano yung hindi ako mamroblema. Hindi ako, although na problema ko siya, kasi normal naman sa atin ang problema ngayon. Pero yung bang, hindi ako nag-worry na ako mag-isa, yun ang problema ko. Parang dami ko sila sa problema ko. Parang gano'n. So, Minsan ka bibigatan na siya eh. Uy. Parang sabi ko, problema ni Ate. Naiiwan na. Parang hindi ko na ito problema. Hindi ako nag-question, nagtatanong ako kay Lord. Na may sinagot naman niya na hindi man direct yung sagot niya. Pero sumasagot pa rin in a way dun sa tinanong ko sa kanya. Na-question mo na ba in a way or some point in your life? Sige. Siyempre, lalo nung pandemic. Siguro kasi, testimony ko nila naman sa church. Talagang, nalulungan sa ito ng kasi talagang, wala akong magawa, iba-iba sa church. Siyempre. Tapos, yun yung time na, siyempre, teenagers, ano pa ako naman, 14 pa lang. So, talagang, teenager pa kami noon, bata pa. So, parang, syempre, diba, early teenage years, parang kahit, yun na nagka-pandemic. So, parang, those times, wala ako kayo kayo. Kasi, talagang, nag-pray ako na. Lord, sabi ako sa pandemic na tumayin. Hanggang sa parang dumating yung time na, na, hindi na ako nag-pray, parang tinanggap ko na lang, hanggang sa nagsinasayin na, alam mo nung
bakit kay Lord. Basta may kasunod ka rin talaga dapat na question ulit. Ayun, so, hindi, Lord, kung paano ba ito mapapagtagumpayan? Ayun. Ikaw na yung natandaan ngayon. Wala. Hindi nga, okay lang na magtanong ka ng bakit kay Lord. Kaya, di ba, mapalad ang isang Kristiyano na binigyan ng kaalaman ni Lord. Kasi, yung tanong mo naman hindi about sa totoo ka ba, Lord? Hindi naman apektado yung faith mo, Lord. Kumbaga yung tanong mo, Lord, bakit mo binigay sa akin? Lord, bakit ba pinagdadaanan mo? Kaya mapalad yung mga Kristiyano kasi as long na nagtatanong ka lang, at the same time, naniniwala ka na, kaya mo tinanong kay Lord kasi magpaprovide siya ng sagot. Kaya mo tinanong. Yun lang. And add ko lang doon kasi the more na nag-question ka, the more mo nakikilala sila and the more na clear yung sarili nila. Yes. So hindi siya masama, pero yun nga, tama rin na questioning mo siya in a way na parang i-ask mo rin si Lord na paano kita pagkakatiwalaan, paano kita kikilalaan, paano ko malalaman na etong questions na ito may kasagutan. Kasi frustrating yun lalo sa mga tayo Christians, diba? Parang pag tayo nagtatanong, sinasabi nila na kala ko ba Christian ka? Kala ko ba may Diyos ka? Ba't parang ganun pa? So parang medyo hardship yan sa atin. So kaya parang, pag Christian ako, dapat alam ko na lahat ako. Or dapat hindi na ako magtanong, pag may problema ako, hindi ako dapat hihirap. Dahil hindi naman tayo, hindi tayo perfect eh, diba? So hindi tayo all-knowing. So natural lang na nag-question tayo na hindi siya masama, pero masama din naman, ang masama lang siya, siguro kapag may part na sinusumbat mo na siya or china-challenge mo siya, like the way the enemy challenge ka nung, di ba, tinanong niya si Lord kung nasaan siya. So yun, okay lang siya, pero you still need to ask for guidance. Bakit ako may ganitong tanong? Because check mo yung sarili mo, bakit ako umabot sa ganitong tanong na parang halos kulang na lang, i-deny ko na si Lord, yung parang na. Ayun, ako naman, may mga times din na nagtatanong ako. Pero yung tanong ko rin, hindi naman siya yung parang, bakit sa akin, or parang, bakit sa akin nangyayari to, bakit hindi na lang sa kanya, mas kaya naman niya. Pwede lang ba siya? Sa akin pa pinag-drain. Pili ko rin mas malakas si Shena sa akin. Bakit hindi pa yung patay sa kanya? Parang hindi pa may no? Kasi hindi naman ako nagkukwestiyon kay Lord. Ayun, so hindi naman ganun yung mga question ko. Na bakit hindi na lang siya? Bakit ako? Wala naman ganun. Ordinary naman na tanong na, Lord, totoo ka ba? Totoo ka ba? Bakit hindi mo kaya gawin ko? Bakit hindi mo pa binibigay? Wala naman ganun. Yung mga questions ko lang minsan is parang, ayun, bakit? Lord, bakit nangyayari ito? Bakit hindi pa dumarating yung pinag-pray ko? Mga tanong, yung mga ganun-tanong parang, ano pa ba yung gusto mo na matutunan ko? Ano yung mga madalas ko na tinatanong? Tapos, may time din na parang may ginagawa akong application sa sa credit card. Nag-a-apply ako ng credit card. Tapos, ilang beses ako nagtatry. Tapos, may time na sabi, ongoing na daw, yung ano, pero hindi naman
So, network lang kami, hindi kami nakalitay. So, antay, pagkasa, may time na nag-open ako dun sa isang bank account. Tapos sabi ko, sige nga, try mo lang na, na mag-open dito ng credit card. Aba, na-approve agad! Ganda naman eh. Tapos, kaya niliyo. Yes, okay, kung ka na. Try na. Oo, diba? Edi, sabi ko, ito pala yung sagot ni Lord. Kasi, hindi pala. Dumating, kasi ito pala yung sagot ni Lord na may right timing para sa lahat. Na yung mga dati, hindi pa rin yung right time na ibigay ko sa iyo yung pinag-pray mo. Tapos, ito ko na-realize na yung right time pala, para asmut lang, parang natural lang na ano. Tapos, ayun na nga, nag-college na nga si Randy. Ayan. Dito ka na damit mo na ako. So, yun nga rin. So, pagkasabi ni Lord, yung dati ko pa binigay, baka nag-exit na yun. Nag-exit ka na sa limit. So, ayun. So, may time na nire-reveal, nakikita mo na after ilang i-reveal ni Lord yung sagot niya sa tanong mo. Pero may times din na, katulad yan, meron pa rin ako mga questions, umiiyak pa rin ako na sa mga inaantay ko na mga prayers, na dumatay na sagot, na naiiyak na siya. Oo. May mga questions pa rin ako minsan na, Lord, na tulad na nila, maganda na ako, gusto pa ba, ano pa ba yung gusto ipagawa sa akin, or may dapat pa ba akong tayin, ano ba, mga ganun. So may mga ganun pa rin, pero parang dahil nga sa mga pinakita na rin ng mga kasagutan before me, parang na-realize ko na baka may gusto pa siyang gawin na hindi pa. So again, okay lang na magtanong as long as yung tanong mo naman is yung hindi maapektuhan mo faith mo, yung relationship mo. So yes, may mga times na nagtatanong din. Kung naalala ko na, gusto sinabi niyo yung pattern na yung pag-sayo. Tapos right timing yan. Kasi, naalala ko dati, may isa pala akong tiyanin. Kasi di ba alam niyo naman na gusto kong sundalo dati. Kasi nung bata talaga ako, yun yung gusto ko parang, tila grade 2 or grade 3 pa lang ako, nag-assemble na ako ng rifle. Tapos, yung mga 45. Kasi gusto ko talaga, hindi ko lang kung bakit. Tapos, nung nag-high school ako, nag-try akong PLA. So, kasi nag-try talaga akong PLA. Hindi ako pumasa. So, kasi dahil sa high. Sabi ko, okay, sige. Tinanggap ko naman. Pag tinanggap ko na hindi ako nakapagsulado. So, kailangan ko gusto ng panibagong course. Nung fourth year nag-exam. Gusto kong mag-abogado. So, sinabi ko sa nanay ko gusto kong mag-abogado. Ang sabi nanay ko, wag. Sabi ko, sige, ano na, mag-journalist na naman ako. Kaya nag-ano ako sa PUP, nag-NSX ako sa PUP. Pumasa ako ng call center. Bago. Nag-ano yun sa pa-AB, mga ganyan na AB. Political science. Oo. Ano nito call center? Ano nito? Call center ka sabi mo? Ano nito call center? Nag-try ako mag-PUP ako, pumasa ako ng call site. So, ang plano ko talaga is once na tawag ito, pumasa ako, parang after nun, tsaka ako mag-law school. So, yun yung plano, ganda ng plano ko eh. Sabi ko, mag-law school ako. Kung hindi man ako pumasa ng call site, sabi ko, ang next course ko is journalism. Kasi gusto ko mag-report. Pero ayoko sa camera. Kasi, pero yung time na, pero yung time kasi na yun, ang hindi ko na pa nung year yun, sabi mga 2006, 2007, 2007, yung time na yun, yung time na pinakatay ng mga abogado, yung mga reporters. Kasi dahil sa government, parang political issues na yun. Nasabi natin sa kanila, wala nang gusto yung course mo, mamamatay ka, kasi talo. Tapos, abogado. Tapos, journalism, mag-gusto mong journalist. Gusto mong maging, kamamatay mo. Gusto mo higit. Parang yun sabi ko, gusto mo higit yung maging. Yan na, pinasok ako ng business high. Wala, di ba? Ang lapit.
bakit hindi ka binigay sa'yo. Sabi ko kasi, siguro kung sundalo ako ngayon, hindi ako nang ng sorry kay Lord sa mapapatay ng tao. Sabi ko, kung naging abogado ako, hindi ako nang ng sorry kay Lord sa pagsisinungaling ko para lang ay palaki yung kaso. Tapos, sabi ko, kung naging reporter ako, naging journalist ako, ang dami ko siguro nasirang tao dahil sa balitang isusulat. Tapos sabi ko, okay, so hindi pala talaga, yun yung plano mo para sa akin. So doon ko na talaga yung, pag plano mo, wala talaga siyang sense. Kasi pag si Lord yung nagplano sa'yo, sabi ko nga parang yung mga profession na gusto ko, hindi binigay. Pero dinala ako sa ministry na masabi pang ginawa kang yung leader na wala akong experience kasi hindi ako nakatin ng mga youth hindi ako Christian ng bata ako. Kasi pagaling ko dito, hawakan mo yung youth ko. Parang nung pinitig talaga ako yung pastora, gusto nabihan, okay, hindi ko yung ako ng youth leader pa. Yun, parang kung saan nga, sabi nga sa matagal ko lang pinaka-cover kay JR, hindi nga pinakover ko. Yan. May nakasabat. Yung meron kasi sa Ivy Go ng practice. Parang sabi doon kasi, yun pala. Parang sabi ko doon na, saan mo ko dadalhin Lord, susunod ako. Parang yun. So parang ngayon, yung inaano ko na, kung saan mo ko dadalhin Lord, kung kailangan dalhin mo ko ngayon sa marami. Kaya, parang ano ko lang, na-relate ko lang dito sa, pagplano mo, parang sabi nga natin, kapag ikaw lang mo sa nagplano, baliwala. Pero pag si Lord yung nagplano talaga sa buhay, wala kang magagawa na katasa. Okay, so next question na tayo. Yes. Tatanong na natin kung may mga questions May mga tanong tayo na hindi pa rin talaga nasasagot. Marami na tanong. Kasi everyday, may tanong tayo. Yes. Pero next ay, para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng sumakses? Yun. Nice. Step by step. Next question. Paano mo masasabi na sumakses ka na in terms of studies, personal problems, goals, and professions? Okay, success. Sa totoo lang, noon pa, iniisip ko na rin niya, para ano na ba yung definition sa akin ng success? Nung bata-bata ako, bata pa rin naman ngayon. Nung bata ako, take note. Ayan. Nung bata-bata ako, syempre ang definition ko ng success, may malaking bahay, maraming pera. Ang pangarap ko pa lang magkaroon ng yung bahay. Tapos nagtitira yung mga homeless people, nasa kasada, nasa yun, hindi talaga. Yung parang Kagabi lang yun. ito na po yung kwarto nyo. Ayun, yung ano ko noon. Tapos, ayun, yung typical na na material na success. Pero ngayon, nasa isip ko na, ang success for me is yung may peace of mind, yung family in harmony, na peaceful din within the family. Tapos, and yung yung relationship kay Lord is close pa rin. May close relationship pa rin kay Lord. Yun yung mo ngayon talaga. In terms of profession, parang ako personally, hindi naman kasi ako yung pwede ka ni Lord, thank you Lord, pero hindi ako yung naghahanad na super taas sa career ladder. Hindi ko naman yung, basta as long as yung family ko na buhay komportable, may financial iyak na ako. Para sa success ka, mag-tinda. So yun yung ko ngayon na parang as long as yung family ko healthy naman, na nakakakain kami ng 3 times in a day, may naririnda pa, ayaw for me. Yun yung ko ngayon ng success. Basta my is family, nabubuhay comfortable, and yung relationship kay Lord intact pa rin, connected pa rin, patuloy na nag-grow day by day sa pagkakilala kay Lord. Yun yung ko ngayon, definition of success. Success na ako ngayon. Getting
getting there pa lang. Hindi pa praying for that. Claim it. Claiming it. We are victorious to Jesus. Isa sa mga naghihintay. Huwag ka mag-alala. Ito rin successful dito eh. Bigyan naman din, Lord, please, magbilang kami. Successful Saka yung ano, yung voice. Ay, man, dapat pala sinasabi na na sumakses na. Okay, sumakses Sige, na. ilan ka na, Lord, in Jesus' name. We are victorious. Successful kaming lahat. Yes. Victory has won. Diba? Add ko lang. Kasi diba may kanya-kanya naman tayo definition of success. Pwede sa family, pwede sa career, pwede sa studies. Diba? So siguro feeling ko, yung pinaka, akin lang naman, hindi pinipilit sa inyo. Parang pinipilit. Hindi ko naman pinipilit, no? Pero parang for me, masasabi kong sumakses ka kapag pag yung nangyayari sa'yo is may peace coming from the Lord. Yes! Praise God, praise God. Ito na ako natatapos. Still, kasi diba, sabi mo sa studies, yung kung di ka pa kasi masasabi mo sumakses ka na parang, wow, gusto mo. Kasi kung sa simula nag-graduate ka, wala kang peace eh. Pero once na nakagraduate ka na kumbaga binigay ni Lord sa'yo yung blessings na makagraduate ka, and you're at peace na okay, graduate na ako. Diba? Ganda na yung peace, so sumakses ka na doon. Tapos ganun din sa work, siguro sa career na parang pag feeling mo there's something more that you have to achieve, more than sa kung anong na-achieve mo palang ngayon, diba? So wala kong, parang ako, kasi ngayon sa career ko, parang, kasi tanda na ako guys. Tanda ako. So yun, so parang feeling ko at my age, alam yung feeling na people left behind ako. Parang may mga classmates ako na, at may sumakses na talaga sa buhay. Like, literal, kasi may established na, may bahay na, may asawa at pamilya na. Pero kasi sabi ko, so kasama at pamilya. Nananawagan na po. Pero Lord, nananawagan ako. Kaya pala nakablock kayo. Hindi, pero yun, baka sumasakses. Kasi parang, wala pa yung peace sa akin na alam kong galing kayo. Halimbawa, may meet ka person, parang feeling mo, uneasy ka, parang feeling mo, there's something wrong sa relationship nyo. Decision show. So, sabi ko, bakit hindi ka pa sumakses sa love eh? Ay, hindi. Kasi wala akong peace. So, sinabi ko dapat, you should pray for it. Like, career, studies, relationship. Pagka-pray mo siya kasi, yun nga, pag hindi siya galing kay Lord. Hindi siya sabi. Oo, ay, Sabi nga sa kanta ay, Kung hindi galing sa'yo, please pag-ibig pakikita. oo. Oh! Magdawag ba? Eh, pero totoo yun. Kaya dapat ipag-pray mo siya. Kasi pag hindi siya galing kay Lord, uneasy ka talaga. Wala kang rest. Magulo siya talaga. Tapos parang sobrang pray. Sabi nga din, yung ate ko nung kinasal siya, sabi niya, na sure siya, sumakses siya yung sa husband niya. Kasi nung pinag-pray niya, lahat ng green flag, tinaas niya. bago sila yun. Wala siyang gano'n. Kasi ibig sabihin, nanggaling talaga kay Lord. Kasi sa trabaho niya, pinag-pray niya kay Lord, nung ako sa Lord wala any doubts, wala any worries. So, success siya. Oh, I love Pero for me, in order for you to success, prayer talaga. So, i-consult mo siya talaga. Hindi pwedeng, hindi na ako sumakses dito, Lord. Pag hindi ito nangyari, hindi ka success. Eh, di parang bill mo na yun. Paano yung sa'yo ni Lord? Bill mo. Kaya yan. Di ba? Yun. Di ba? Paano yun? So, dapat i-prayer mo siya talaga if you really want to success in any aspect of your life. Try. Pray for it. For me. Ma-identify mo yung success sa iba-iba siya. Pero your own definition of success, malalaman mo yan, i-reveal yan sa your person. So
you have Pwede ba naman additional question? Ano kasi? Kasi about success, paano kung may tinanggal naman si Lord sa way mo na akala mo yun yung path na dadaanan mo para maging successful? Paano tinanggal ni Lord? Tinanggal ni Lord kasi yun ang akala. Ikaw yun. Ikaw yung gumawa ng path. Hindi yun yung path na ginawa. So, kapag hinayaan niya na magtuloy-tuloy ka doon, na hindi naman yung will mo, possible na masasaktan ka lang at the end. Diba? Kasi doon papasok na kung alam ko lang na ito yung mangyayari. So, ngayon pa lang, i-release ka na ni Lord dun sa will niya talaga. Tama na! Parang hindi ka lang masaktan. Kasi, yung feeling na meron ka ngayon, yung regret na meron ka ngayon, na-save ka from a worse feeling na ma-receive mo in the future. Kaya ngayon pa lang, wakala mo, parang pinurn down ka ni Lord mo. Because He has better plans for you. Parang, okay, nasaktan ka ngayon, pero na-save ka from a greater thing that you might have encountered in the future. So, kaya yung pag nag-pray ka na good word ka ko, diba, Lord, kung hindi para sa akin yung ganito, alis mo sa buhay ko. Talagang gagana yung agad din. Parang excited si Lord na, yes! Kaya na, alam niya rin kung ano lang makakabuti sa'yo. Kaya talagang sasagutin niya yung kaagad. Dama. Yes! Parang experience. Oo, kapag pinag-pray, yung parang ano lang, nakita ko sa internet, yung prayer talaga na mag-work ka agad. Kasi ayaw mo pahirapan ka pala. Kaya aalisin niya yung kaagad sa buhay. No, simple yan. Wala rin yung sino. Parang may nalala ko, may nag-share sa akin yan. Sabi niya, pinag-pray niya. So, pinag-pray niya, ibinigay ni Lord. So, lahat ng prayer niya, Lord, alam bigay mo sa akin ito, parang kung siya, ibigay mo, ganyan. So, binigay ni Lord, pero binawi. So, di ba, kung sa mentality natin, masaktan tayo, parang pinagkasal, binigay mo, bakit binawi? Pero yun yung sinasabi mo na, hindi pala yun yung bigay ni Lord sa'yo. Parang in-assume mo, parang nag-assume ka na yun yung ibinigay, na siya yung binigay ni Lord sa'yo, na yun yung pinagdadasal mo, pero hindi pala. So, Yun yung plan mo, pero hindi. oo, parang, ano kayo, parang, ang tawag sa ganun, yung parang ina-assume mo kasi na, ay, bigay ni Lord kasi dumating siya. Decision ka. Oo, decision ka, girl. Ganun. Pero ano, yun nga, kung tinanggal, meron pala talagang reason behind that na hindi pala talaga yung plano ni Lord. Plano ni Lord is parang ano ka, maging strong ka. Parang mas ma-realize mo yung work mo na ito ka para sa akin, diba? Ito pa natin babayo. Ang talaga, kung nasa ganun. Standards mo. Oo, yung standard mo. Parang yung standard mo para kay Lord ang taas. So, isa kang gel kay Lord. Bakit kailangan ka lang maging asfalto? Diba? Parang gano'n. Pagkagabi mo lang. Or parang daughterboard. Parang gano'n. So, kapag yun natin na pag-plan talaga ni Lord na sumakses ka, sasuccess ka talaga. Pero sabi ko gabi na salita na rin ako. Kung ako sasabihin ko kung para sa akin, sumakses ako. Masabi ko na oo. Kasi para sa akin, yung profession, hindi naman din yung masihan ng success ng isang tao. Kasi kagaya nga yung sinabi ko sa akin, ako marami talaga ako, mas bata pa nga sa akin, hindi na ako nagandang magandang coach. Kasi ang yaman na nila, alam mo sila problema sa pera. So, kung sarili ko talaga na buti pa sila. Diba, gano'n naman talaga tayo, diba? Pag nakita na ng mga successful na mga kalala, parang araw makita na rin ako. Buti pa sila na nakuha na rin. Pero kasi masasabi ko na successful ako in a way na yung happiness ka. Kung sinasabi pa kanina, sinasabi na yung peace of mind, ako yung happiness. Kasi, parang contento na ako sa kung ano meron. Kasi naisip ko din, kung sakali na yumaman ako, kung sakali na yung buhay ko dati nagpatuloy. Kasi kung ano lang sa buhay na yun, malamang hindi ako nag-church. Ano pang hindi
ko kayo, kumpleto na ako eh, di ba? Malamang wala akong ministry, malamang hindi ko kayo kilala. Pero since nga na parang doon kasi nag-start yung relationship ko kayo eh. Na, nabigay sa akin Lord yung ano na parang opportunity na mag-serve kay Lord. Yun na nagsimula na, nagtuloy-tuloy na doon ano, yung ministry, hanggang sa ito, kasama ko kayo, ngayon tayo, diba? So parang yun pala, successful ako. Kasi sabi ko nga nun eh, hindi man ako promote sa trabaho. Pero yung promotion ko nasa bukod. Kasi nung dati-dati, parang ang term ko pa nga nun, dati tagabasa lang ako ng libro. Ngayon, isa na ako sa karakter na yung nagsimulan ko. So parang dun pa lang, sabi ko, successful ako. Hindi man dun sa standard ng iba na successful, na career-wise, yung tawag ito, yung mga alit-alian-wise, yung mga ano, hindi dun. Ako masaya ako na ano, na ito na makapag-serve, na may ganito akong circle of friends na pagkakatiwalaan ko, na hindi lang actually friend eh. May family ako, na extended family, na alam ko ano man yung malaman ko sa akin, hindi ako parang gano'n. So parang yun pala, successful ako. Kaya praise God. So for our final question, eto hindi naman siya question. So, ano yung maibibigay yung message dun sa mga fellowships, mga kabataan natin na sa ngayon ay shaken? Ano yung masasabi nyo? Ano yung maiiwan yung message para sa akin? Meron ko sasabihin sa mga kabataan na very short. Sana mag-ibang sila, sana sumusunod sila sa mga magulang at sana huwag nila gayahin yung ginagawa ng mga bata at sana maging responsable sila sa buhay nila at sana hindi sila matikas ulo. Ako matigas ulo kasi sasabi ko sa iyo. Tinagalitan. Ayan. So sunod-sunod na tayo sa iyo. Ayan, ako naman sa mga fellowships, sa mga youth natin. But, naiintindihan naman na talagang nasa age kayo na ang hinahanap sa ngayon is time with friends, mga pagala, mga ganyan, punta kung saan-saan. Pero hopefully, wag natin kakalitaan na rin yung pag-suspend ng time with God, yung relationship na binibuild natin with the Lord. Kasi, doon nag-uumpisa lahat eh. Doon nagagaling lahat. Kasi si God naman yung source ng lahat na meron tayo, yung sa studies natin, yung sa lahat, material things, yung paano meron tayo. Si God lahat yung pinanggagalingan. So, always prioritize natin yung magkaroon ng time with God na unahin natin yung pag-praise, pag-worship sa Kanya. Kasi kung titingnan natin, grabe yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ sa atin. I'm sure naririnig na rin naman nila sa mga magtuwanan sila sa mga fellowship or what, na grabe naging sacrifice si Jesus Christ para sa atin. And yung sige na pag-suspend ng time with Him, yun yung parang the least na pwede natin gawin para sa Kanya. Tapos huwag natin isipin na parang obligation siya. Mas maganda na isipin natin na nag-e-enjoy tayo kasama yung mga brothers and sisters natin in Christ. Na doon tayo para magkaroon ng mag-find ng happiness imbis na nasa labas. And yun yan, nakikinig namin na, di ba, may mga times na syempre sa labas, feeling natin mas masaya. Pero nandito yung tunay na happiness kasama si Lord. And always na mag-connect tayo kay God, mag-connect tayo kay Jesus Christ through prayer, through reading the Bible, kung magpaputol yung connection na yun with the Lord. Ayun, so, yan. Praying and always read the Bible. Ako, masasabi ko. Ay, masasabi ko lang sa mga
personal relationship niyo with the Lord. Hanapin niyo na yung dapat niyo gawin. Kasi, ang tagal na sinasabi ng mga pastor, end times na tayo. And kung hindi ngayon, kailan? Makaabutan kayo ng abutan kayo bigla dyan, mahirap yan. Tsaka yun yan, gaya ni sabi ni Ate Iran yan, kung akala nyo mas masaya na kayo sa ginagawa nyo, you just have to find the reason or yung daan para makita ng mga puso nyo. Totoong masaya pag nasa Lord na kayo. Mas masaya dito. Come, join. Join us every Sunday. Puri ng Diyos. Ako ano naman, hindi kasi baka kasi sabihin nila, baka sabihin like nyo, like kinukonsente ko sila. Medyo naano lang ako sa sinabi nyo kasi mag-end times na. Pero para sa akin kasi ako like kami nagsimula kasi kami parang wala talagang alam. Kasi parang ano kami ng grade sa Somali ay nag-grade kami sa ministry sa face name lalo. Parang sabihan na kami na ay kayo ganyan. Oo, actually yun nga. Parang ginagawa lang naman para sa ano lang, sa church lang. Exposure. Oo, exposure lang. Parang ay sila siya kasi gumagawa ng kanta yung gano'n. So parang yabang lang. Hapoge! Oo, tapos parang problem, pero para sa akin, sabi ko naman na as time goes by talaga, para sa akin talaga ha, para sa akin. Baby steps talaga kasi ako sa amin, or like ako sige personally, parang naramdaman ko siya, nararamdaman mo lang talaga yung message ko sa buhay mo na parang gusto na talaga sumakses. Ayan, so parang, ano ba tinatawa ko? Hindi, yun lang naman. Parang, dito nga yung mararamdaman yung saya kahit na, like, hindi ka, saya din siya. Nasa age pa kayo na, syempre, kabataan pa lang. Kabataan. Hindi mo kagagawa ng remote niya, sabi ni Kulot. Syempre, kabataan din naman ako. 19. Kagaya na sabi ko kanina, nung early teenage years, nag-contact din ako. Pero sana, in the middle of kasiyahan na nararamdaman nyo, yung freedom na meron kayo ngayon na bata kayo. Sana, in the midst of those, makilala na rin si Lord. In silence, kapag wala na kayong, pag hindi na kayo nagkaroon ng pagtrawan sa friends nyo, kapag hindi na kayo nagkaroon sa school nyo, sana may quiet times din kayo with Lord na para mas lalo nyo siyang makilala. Kasi, let's say na bata pa na kayo, pero mas okay yung mas makilala na si Lord habang bata pa kayo. Kaysa sa kapag adult na kayo, na nahihirapan na kayo sa bayarin. Kasama yung, kapag nakilala mo si Lord sa tama, sabihin mo pala niya, sorry. Naga! Payag ka nun? Payag ka nun? Kapatid mo yun? Ayaw
isa kasi sa mga pinaka-regret ko, masasabi kong regret, yung tumakbo ako ng kabataan ko sa pagtawag sa akin sa Christianity. Kasi nung mga siguro mga 13, 12, mga ganun age. Yung age nila, ngayon. Yan yung mga time na mga palang tinatakbuhan ko yung mga nag-i-invite sa akin. Pag nasabi ko, join ka sa fellowship ka rin. Sasabi ko, oo ako. Dadaan ako sa likod bayan, akit ako ng bakal para ng mga takas. So parang, ano yun yung isa sa mga nag-regret ko na kung sana pala, noon pa, parang kinilala ko na siguro. Eh di sana yung mga problema ko noon na mabigat, hindi na siya ganun kabigat dali. Kasi tama sabi nila, na pag may foundation ka na kasi, na kinala mo na siguro bata ka pala. Pag may malaking pagsubo ka, sisiw na kumbaga sa'yo, ano siguro. Eh di sana yung mga problema ko noon na mabigat, hindi na siya ganun kabigat dali. Kasi tama sabi nila, na pag may foundation ka na kasi, na kinala mo na siguro bata ka pala. Pag may malaking pagsubo ka, sisiw na kumbaga sa'yo. Pag sisiw na sa'yo yung problema. Para kasi alam mo na may andyan si Lord na may tutulong sa'yo, na natawag ka na, alam mo, bibipiling ka ni Lord. So, yung sa mga kapatid, yung mga sa pagkain sinabi nila na habang maaga, mag-invest ka ng time kayo. Magkaroon kayo ng, siguro sabihin natin na sa age nila, yung Bible reading is mahirap para sa kanila. Especially sa mga Bible na nasa bahay. Karamihan talaga, sabihin natin, karamihan na nasa bahay, King James Version pa yun. Diba? Yun ang sa akin ang personally, yun ang isa sa mga mahirap intindihin na version. Diba? Pag pinabasa ko yun, ang hirap. Oo. Ako nag-invest ko daw. Shout natin. Oh my gosh, may news, mga ganun. Diba? So, ako, masasabi ko na hindi naman naiintindihan na way yung Bible. Pero merong movie o merong series na pwede yung panuorin. Diba? Yung The Chosen, ayan, so series siya na free naman siya. Pwede niyo siyang panuorin. Kasi yun talaga yung... May actually may sarili ka pang ba-chosen? Yes, meron. So pwede, it's either na website or application. Subscribe now. Subscribe mo! Pero hindi kasi yun yung ano, kumbaga, nung time na pinapanood ko kasi siya, kasi ano siya ng New Testament eh. Kung hindi pa nababasa yung Bible, yung parang through The Chosen app, maano siya eh, parang mapagtatagli-tagli mo yung Bible. Tapos tsaka ngayon pas kapag ako ng curiosity na, ano ba talaga nangyari? Ano ba yung after ito, ganito ba talaga nangyari? Kasi parang yun yung magiging way mo na maging ano ka, ano ba maging depth ka kay Lord. So, ayun, yun lang naman ang ano ko na habang bata ka pa. Habang bata pa kayo, we're still young. Amen. From the experts. When you're still young, bata ka pa. Hindi, diba yun na, parang habang bata ka pa, ano ka na, makilala mo na siguro. Mag-ano ka, join ka sa mga fellowship, J.G. Harden Fellowship po. For Saturday. Register below po. Siguro doon sa mga kabataan na nasa struggle, I suggest you start small. Kasi small things pa. Kung paano nyo gustong kilalanin yung crush nyo, di ba? Kausapin nyo, di ba pag kayo gusto mo kasama yung crush nyo, like, nag-research kayo about that person, you talk to them, and ano ba, parang kumakausap kayo ng iba't ibang tao para mas makilala yung taong crush mo. Like, uy, ano ba favorite color ng crush ko? Ano bang gusto ng crush ko? So, ganun nyo rin siya gawin kay Lord. Na parang yung desire mo, ganun nyo siya kilalanin. O, paano nyo ba siya kilalanin? In the Bible. Or, again, sabi ko, start small. So, start with a prayer. Ask God kung paano nyo siya dapat simulan. Kasi kung ano ba magbasa kayo ng Bible, hindi nyo agad ma-absorb yun. Well, 100% ma-overwhelm kayo. Kasi kahit ako, na ako sa age na to, may times na pag nagde-devotion ako, may times na overwhelm talaga. But, ayun, start small. Small means like, kung gusto nyo, mag-journal pa kayo, or i-record nyo lang kung
small goals nyo in getting to know God. Start from a prayer, read the Bible. Again, yung mga sinabi naman sila Ate Kim, you can watch Bible stories, di ba meron naman online, and the Chosen. Ayun, tapos yun nga, ilapit niyo yung sarili niyo sa mga taong alam nung ilalapit kayo kay Lord. Kung alam niyo yung mga barkada nyo, yun yung mag-lead sa inyo ng magkat, mamobya, magnakaw, or mag-skip the church. Hindi naman sa lalayuan nyo sila. Pray for them, pero humanap kayo ng tao magpapatibay or makakatulong sa inyo to establish a relationship. Ayan na. Diyan natapos ang ating first episode. Siguro, hindi natin masabi kasi na ano siya. Na inaano siya, na parang mga ganitong usapan na para lang maging proof na si Lord is kumikilos talaga sa buhay ng bawat isa. Hindi man ganun kalaki, hindi man ganun, pero kumikilos si Lord in very simple way sa buhay natin. So, ayun na. So, thank you sa panonood. See you in the